Brian, anong indikasyon na nakikita ng PCG para masabi na maaaring overloaded ng pasahero yung lumubog na barko? Monica, base na rin ito doon sa mga statement ng mga pasahero ng lumubog na Roro. Kaya hindi ito isinasantabi ng Philippine Coast Guard. Monica, sa ngayon umabot na sa 358 ang bilang ng mga sakay ng lumubog na MV Tricia Kirsten 3 sa karagatang malapit sa Basilan. Batay sa aktual na bilang ng Philippine Coast Guard o ng PCG, mas mataas ito kumpara sa 344 na sakay lamang na nakasaad sa ibinigay na passenger manifest. Nakasama na ang mga crew. Gayunman, ang passenger capacity ng Roro ay nasa 352 pasahero lamang, pero hiwalay pa rito ang 27 crew members. Dahil dito, masusing tinutukoy ng PCG kung ilan talaga ang pasahero at ilan ang crew mula sa kasalukuyang kabuang bilang na 358 na sakay. So, chinecheck natin yan kung ano ang naging reasons kung bakit nagkaroon ng sobrang bilang dito sa atin nakukuhang mga data ngayon. Ayon sa PCG, isa sa mga pangunahing problema sa ngayon ang hindi malinaw na aktual na bilang ng mga sakay. Dahil dito, ibinabatay ang kanilang search and rescue operations. Kasi may mga reports na dumudoble yung mga pangalan. So we are validating those informations para at least we could finalize ilan talaga yung missing na hinahanap natin. Isa sa anggulong tinitignan ng Philippine Coast Guard sa paglubog ng Roro vessel ay overloading. Bagamat hindi pa ito conclusive dahil nagpapatuloy pa ang investigasyon. We cannot discount that possibility at again sa mga statements ng mga pasahero, may possibility. Malaking tulong sana sa investigasyon kung mararating ng remotely operated vehicle at ng mga technical wreck divers ng PCG ang lokasyon ng lumubog na Roro. Pero sa ngayon, pahirapan ang mga diver dahil patuloy o sa pagtukoy dahil malakas yung current sa ilalim ng dagat. Hindi pa rin kasi natin malocate yung specific na insidente, yung distress location po niya dahil may based sa mga reports ng mga pasahero, nung time na nagle-list or nag-tilt yung barko ay gumagalaw pa or umaandar pa. So we are checking on that. Monica, kumpiyansa ang Philippine Coast Guard na aabot sila doon sa deadline na ibinigay ni DOTR Secretary Banoy Lopez noong isang linggo sa tapusin yung investigasyon dito sa paglubog ng Roro vessel sa loob ng 15 araw na hindi nakukompromiso yung resulta ng kanilang investigasyon. Diyan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa'yo, Monica. Maraming salamat, Ryan Lacanlale.